meron kayong mga rider ninyo na hindi honest. Anong mga ginagawa niyong steps para ma-address yung mga dishonest nyo ng mga riders? Ngayon po kung mapatunayan po na meron pong maling ginawa yung rider, nagpapataw po kami ng sanction doon sa account niya sa platform. Lalamove scam, please share. We booked a Lalamove truck to deliver our item lipat bahay Cainta to Isabela. But our items were stolen. Motorcycle, gym equipment, and luggage containing baby essentials. Around 150,000 ang worth ng nawala sa amin. And their resolution, refund 3,000 pesos. Wala na kayong hotline. Sabi nito, wala silang hotline. Makausap mo lang customer service nila pag pumunta ka sa office nila. And to call mo lang din sila makakausap. They will call you if nasa office ka nila. Nakakalungkot na wala na lang kami. Gumastos pa ulit kami for processing this. And yet, Lalamove resolution is just to give us 3,000 pesos. Sige po Mr. Chair, ibabahagi ko po ulit yung mungkahin nyo ng hotline para sa mga user complaints. Ano na nangyari doon sa kaso ng isang Vietnamese national na sexually assault ng Grab driver in September 2024? Alleged robbery and sexual assault. Ano nangyari sa Grab driver nito? Where is he now? Wala na po, nakaban na po siya automatic. Nung nangyari po ito at the outset, wala pa pong 24 hours, binan po namin agad yung driver. Pustahan tayo, itong Grab driver nyo dati na gumawa ng kabalastugan, gagawa ulit ito ng another kabalastugan. Maybe from another TNVS company. Gagamit lang to ng alias, whatever. So, let's put a stop dito sa kanyang masamang gawain. Ipakulong natin to. Nandito ba si Lalamove? Okay. Well, I'm still investigating it. It's a personal experience, so to speak. I think last week, nagpadala kami ng 10 t-shirt na binili sa abroad para ipa-alter sa isang patahian o sastre dito. Parang 8 ang pinadala namin, 6 na nakarating. So, pinitik. May pumitik dun sa 2, 3. At sa 2 t-shirt. Anyway, I'll give you the name of that person. Ayaw ko naman siyang sibakin mo. Siyempre, naawa ko, Pasko pa naman. Katatapos ng Pasko. Pero investigate. How do you handle that kind of situation na meron kayong mga rider ninyo na hindi honest? Anong mga ginagawa niyong steps para ma-address yung mga dishonest nyo ng mga riders? Para ma-protection na naman yung mga consumers ninyo. If I may, Mr. Chair, magandang umaga po. Magandang tanghali na po pala. Sa amin po kasi mahalaga pong nagsisimula yung proseso na nare-report po sa amin ng user kapag po may gantong allegation po na meron pong maling ginawa yung rider namin. So pumapasok po ito sa customer support team po namin. And then pasimula po ng proseso ay hinihingi po yung pruweba nun pong allegation laban sa driver para kapag ka naman po inimbestigahan ng driver management team namin yung allegation laban sa driver, meron din po kaming ihaharap sa driver na ito yung mga ibinigay na pruweba ng user na nagrereklamo. And then hinihingian rin po namin ng panig yung driver kung totoo ba yung allegation. Maglatag din siya ng pruweba sa depensa niya sa sarili niya. Ngayon po kung mapatunayan po na meron pong maling ginawa yung rider, nagpapataw po kami ng sanction doon sa account niya sa platform. So Okay. kung kunyari po napatunayan po na hindi po naingatan ng tama yung item at nagkaroon ng damage, pwede pong masuspend yung account ng rider. Meron din pong mga pagkakataon na kaakibat ng suspension ng account nila, iniimbitahan po ulit namin sila para po meron po kaming tinatawag na retraining, balik biyahe program para po yung mga suspendido or mga naban na driver, mabigyan po ng pangalawang pagkakataon, mag-undergo po sila ng face-to-face training sa opisina po namin para po maturuan po sila ulit kung paano yung tamang handling. Tapos yun po, nagkakaroon po ng redress mechanism sa users and later on, nagkakaroon rin naman po kami ng
opportunity sa mga deserving po ng mga driver na makasampa po ulit sa platform. Siguro isang way na para ma-screen nyo yung inyong mga rider ay ask for an NBI clearance. Do you do that? NBI clearance, barangay clearance, habang maaari kung wala silang record sa korte, things like that. Because your riders are doing a sensitive job, which is delivering goods at saka yung mga packages ng mga consumers ninyo. At kapag yan ay nang kawala, so nakasira sa pangalan din ninyo at of course, doon din sa mga consumers. But anyway, before you answer that, meron akong letter from a netizen, send us yung sa social media, nagpag-ugnayan sa amin. Lalamove scam, please share. We booked a Lalamove truck to deliver our item lipat bahay Cainta to Isabela, but our items were stolen. Motorcycle, gym equipment, and luggage containing baby essentials. Bumalik kami Manila para ayusin to. They asked us to send receipts of all the lost items. Around 150,000 ang worth ng nawala sa amin, and their resolution, refund 3,000 pesos. Aware ka dito sa issue na ito? I want you to call this person after this hearing, and I want action. I want positive action dito, sir. Aware ka dito, sir? But anyway, aware ka, alam mo ito? Mr. Chair, hindi pa po naiakyat hindi pa po na-share sa akin ng teammates ko po yung tungkol po dito. Wala ro kayong hotline Wala silang hotline. At akala ko sabi mo, kanina you have a hotline. Wala ro kayong hotline. Sabi nito, wala silang hotline. Makausap mo lang customer service nila pag pumunta ka sa office nila. And to call mo lang din sila makakausap. They will call you if nasa office kanila. Nakakalungkot na wala na nga kami. Gumastos pa ulit kami for processing this, and yet Lalamove resolution is just to give us 3,000 pesos. Mr. Chair, will make sure po na mas maimbestigahan pa po yung insidente na to. I'll give you the name and contact number of this person. Yes, Mr. Chair. At gusto ko po balikan nyo sila at bigyan nyo ng tamang compensation. Huwag naman 3,000, napaka-insulto naman. Yes, Mr. Chair. Paglilinaw lang po, Mr. Chair, hindi naman po totoo na kailangan pa pong pumunta ng isang user para lang po makapaghain ng reklamo laban po sa isang driver ng platform. Yung application po namin, meron po itong feature kung saan po, meron pong in-app chat na pwedeng gamitin ng user kung saan may makakausap po sila na customer service representative po namin para po makapaghain po sila ng reklamo. Bibigyan po sila doon ng link para sa isang online form para doon po nila mailahad yung statement po nila, maibigay yung mga pruweba. Ganun po yung current na proseso po namin sa pag... Dapat meron kayong maglagay na kayo ng hotline kasi sabi dito wala kayong hotline eh. But you said you have. Pero ang sabi nitong complainant, you don't. So maglagay na kayo ng hotline. Dapat 24/7 may sumasagot dyan. Sige po, Mr. Chair. Ibabahagi ko po ulit yung mungkahin nyo ng hotline para sa mga user complaints. Okay, isa na lang tanong and then papasok kay Senator Grace. Grab. Sana ba yung Grab dito? Attorney Tingson. Ano na nangyari doon sa kaso ng isang Vietnamese national na sexually assault ng Grab driver in September 2024? Alleged robbery and sexual assault of a Vietnamese national. Salamat po, Mr. Chair, sa query dito. No? Nakipag-coordinate po kami sa ahensya ng police, sa Chief of Police at sa LTFRB po. Nagbigay rin po kami ng status report ukol doon sa pagresolba ng kaso. So apparently, mas malaki po siyang issue dahil based doon po sa police report natin, tila nagkaroon po ng meron pong modus na nangyayari. But we reported this and yung complainant po tinay namin i-reach up until hindi na po nakipag-coordinate. Hindi po kami sigurado kung bumalik na po sa kanyang bansa yung ano yung modus? Sabi niyo, apparently may modus. Kasi po dun sa police report, may nakita po na mga parang equipment. So meron pong sa pagkaalala ko po, no, Mr. Chair, meron pong nakitang equipment ng
armas, tapos may wig, may mga disguise. Mhm. Di po namin alam kung this is a bigger issue. And nahuli po sila doon sa pagdaan sa toll gate. So doon sa toll gate, nakita na from the pick-up point dito po sa Metro Manila, papunta po ng Laguna. So nireport din po natin lahat po ng nangyari doon sa application, sinumiti po natin siya sa police at nakipag-coordinate po tayo. So itong driver, meron siya mga kasabwat kasi sabi mo modus. At Opo. may mga wigs na ginagamit. So ano nangyari sa Grab driver na ito? Where is he now? Wala na po, nakaban na po siya automatic. Nung nangyari po ito at the outset, wala pa pong 24 hours, binan po namin agad yung driver. So hindi tumatakbo ang kaso dahil sabi mo baka wala na yung complainant, umuwi na ng Vietnam. Hindi po kami familiar, Mr. Chair, dun sa case. But Then kung ganun, bakit what was- hindi kayo magpatuloy sa kaso dahil isa naman kayo dito sa naagrabyado dahil nasira inyong pangalan. So why don't you continue on with the case? Sampahan nyo ng kaso itong Grab driver ninyo dati na nanghalay at ninakawan yung inyong pasahero. Kayo na mismo magsampa ng kaso. Sige po, Mr. Chair, we'll coordinate this with our legal counsel and Yes, can tignan you po do that? namin kung And can you submit me a report by Monday next week? Yes, Mr. Na Chair. ginagawa nyo na po ito, ituloy nyo. Kasi pustahan tayo, itong Grab driver nyo dati na gumawa ng kabalastugan, gagawa ulit ito ng another kabalastugan. Maybe from another TNVS company. Gagamit lang to ng alias or whatever. So, let's put a stop dito sa kanyang masamang gawain. Ipakulong natin to. So, Yes. Monday next week. Yes, Mr. Chair. We will submit a report. Thank you, sir.